Ano bang ginagawa ko dito sa Australia? Ano bang trabaho ko dito? Housewife, work from home, entrepreneur, yes, tick all the boxes yan. Paano ko ba nagawa lahat yan? Paano ko ba napapagsabay-sabay yan? That's all possible kapag ikaw ay Ibe, napakatamad mo. Lagi kang nakahilat. Netflix, nasa bahay, pa-playground, pa-vlog. Magtrabaho ka nga. Oh my God. Okay, so hello guys. Good morning. It's me again, Ibe, aka Adventures OZ. So today, pag-uusapan natin, ano bang ginagawa ko dito sa Australia? Ano bang trabaho ko dito? Kung nabasa niyo yung thumbnail, housewife, work from home, entrepreneur, yes, tick all the boxes yan. Paano ko ba nagawa lahat yan? Paano ko ba napapagsabay-sabay yan? That's all possible kapag ikaw ay small business owner. So tayo, ang office natin ay nandito lang sa bahay. Ano bang business natin? Meron tayong handmade shop and meron tayong non-handmade shop. Before tayo naging business owner, share ko lang yung naging trabaho ko before. Meron akong 3 jobs na naging work before. Okay, so kayo na pong humasga. Ang unang job ko, 2 weeks lang. Yung pangalawa, 1.5 months. And yung pangatlo is 1.5 years. So kayo na po ang humusga kung bakit hindi ako nakakatagal sa work. Unang work ko, 2 weeks pa lang kami dito sa Australia, no? Nag-start ako. I work in the hotel receptionist. Tinrain ako ng co-employee ko before kung anong mga gagawin without any contract or salary. Nang hindi ko alam yung kung magkano yung sweldo ko. Nasa vacation daw yung owner. Pagbalik na lang daw at saka i-discuss. Ako naman, oo lang ng oo. Ugaling Pinoy, yeah, okay. Casual lang naman siya. Parang pa 3 hours lang. Nag-start na ako. Umabot na ako ng 2 weeks and then I was asking her, magkano ba talaga yung susweldohin ko? Hanggang ngayon wala akong idea. Sabi niya, pagdating na ng owner, i-discuss namin sa'yo. So, sabi ko, ayoko na, hindi na ako papasok. Bahala ka dyan. So, ayun, yun yung una kong work na parang wala lang, di ba? Yung pangalawa ko naman, receptionist din ako sa aged care. Isa lang ako doon. Merong 60 rooms. Sa likod pa ng aged care, meron pang mga nakatira pang ibang matatanda. Ako po lahat. Filing, telephones, lahat po ng klaseng utos, iuutos nila sa receptions. Hindi po ako nagre-reklamo, guys. Nag-share lang ako, Okay, so lahat ng klaseng utos, kunyari may ambulansya, ihahatid mo yung ambulansya kung saang kwarto siya. Lahat ng nurse, pwedeng mag-iwan ng files ng patient dun sa table mo and kailangan ipa-file mo agad yun kasi confidential yun. So, may nag-iwan ng folder sa table ko, final ko na siya. The next day, pagdating ko ng umaga, meron na namang folder, the same folder. Ngayon, ang CEO lumapit, sabi niya, 2 araw na yan dyan, bakit hindi ko fina-file? Ang sabi ko sa kanya, iba na yan, final ko na yung una. Tapos ayaw niyang maniwala. So sabi ko, why don't you check the CCTV? After a week, ayan, ligwak ang lola mo. So, bawal sagutin ng CEO, bahala siya dyan. Kasi kung hindi ko sasabihin yun, totoo naman, di ba? Sobrang hirap dun sa aged care. Ang pinakagusto ko lang talaga dyan ay, ang payat ko dun sa aged care talagang physical talaga siya, lakad ng lakad, without any exercise. Ang payat ko, gusto ko yun. And then yung pangatlo, I was a receptionist in an orthodontics clinic. From 8 staff down to ako na lang mag-isa. And then I resigned. 38 weeks pregnant ako before ako manganak. Kayo nang humasga kung bakit, kung sa tingin niyo kung bakit hindi ako nakakatagal. In fairness, dyan sa clinic na yan, nakatagal ako ng more than a year kasi sabi ko, kailangan kong magtagal dito. Nako, lagi na lang akong walang natatagal ang employer. Hindi ko na kaya, nakaabot ako ng 1 year. Manganganak na ako, pinagtatrabaho pa din ako, and hindi ko na kaya. Nag-resign ako gamit sa WhatsApp lang. Share ko lang, isa sa natutunan ko talaga dito is, hindi na ako magre-receptionist. Ang napansin ko lang dito sa mga small businesses, hindi siya structured, ikaw lahat. Dun sa clinic, ako lahat. Ako ang payroll, ang HR, ang manager, nagda-dental assistant pa, lahat. Guys, like what I said, hindi po ako nagre-reklamo.
sinishare ko lang. Pag receptionist ka dito or admin ng work mo, expect mo na all around ka. Pero hindi po lahat ng company ganyan. Sa mas malalaking company, medyo structured siya, merong HR, ganyan. Like sa Pilipinas. Pero expect mo pa din, pag admin ng work mo or receptionist ka, magrereklamo kasi parang natural lang dito yun. Kahit wala sa job description mo, gagawin mo. So, ayun lang po ang medyo downside. When I gave birth to my daughter after a year, after kong manganak, I decided that I wanted to start a small business. Medyo matagal na din tayo. Nag-start tayo ng 2021. More than 3 years na tayo nag-small business and hindi na ako nag-work. Sobrang daming positive things na nadadala ng small business owner, like yung time mo sa family mo, time mo sa daughter mo, natututukan mo siya. But guys, ang dami rin namang pong negative. Like, yung sinasabi nyo na nasa bahay lang ako, walang ginagawa. Actually, mas matagal pa nga yung work ko. Umalis na yung husband ko, dumating siya, nagwo-work pa din ako, mas long hours pa yung ginagawa ko. Pinaka-negative effect ng working from home, ng mag-isa ka lang sa bahay. Wala kang Christmas party, nakakamiss yung mga office mates. Medyo nakakapagod, but everything will be worth it naman. So, kung tatanungin nyo ako, kung magtatrabaho pa ba ako? Yes, I want. Gusto ko magtrabaho, but not full-time talaga. But I don't want to feel na yung like before sa Pilipinas na full-time ako na panay work na lang. Gusto ko pati ng work-life balance. I want part-time or casual lang. Gusto ko pa din mag-small business and nagtatrabaho at the same time para may nakikita naman akong ibang tao. Hindi lang nandito sa bahay yung utak ko. Para may kausap tayo, hindi yung nagsasalita tayo mag-isa. But syempre, depende pa din naman yan, di ba? Hindi naman lahat ng gusto mo makukuha mo. Ayun lang, yun yung next goal ko ay ang maghanap ng part-time or casual by 2025. Kasi ang unang goal ko ay makauwi ulit ng Pilipinas. Kasi guys, nang homesick na ang lola nyo, ayan na naman tayo. Homesick every year. Pagbalik na lang tayo maghanap ng part-time kasi mahirap naman maghanap tayo ng part-time and then uuwi tayo. Next year na lang po, 2025, hopefully. Sana may mahanap tayo agad, hindi na kagaya ng dati, na short term lang, part-time na nga, short term pa, di ba? Kailangan naman ng ibang bagay kasi paulit-ulit na lang tayo, araw-araw iisa lang tayo ng routine. So sa tingin ko, kailangan ko ulit ng ibang gagawin. So, yun lamang guys. Please watch my next video. I will discuss further with you kung ano ba yung business ko. Paano ako nag-start, anong mga pros and cons, anong mga challenges, and paano ko nagawa to ng 3 years, and paano ko kinaya to. Ayun lamang. Maraming salamat. Thank you so much for watching. Please don't forget to hit like and subscribe, and comment down below if you have any questions. Bye!